Your words are weapons. Choose wisely. Every day, you wield one of the most powerful forces in the universe, and most people have no idea. Proverbs chapter 18, verse 21 reveals the stunning truth. The tongue has the power of life and death. Think about it. God spoke the universe into existence with words. Jesus calmed storms with words. The Holy Spirit inspired Scripture through words. Words have creative power, and yours are no exception. Yet we treat them like they're cheap, throwing them around carelessly without realizing their impact. Your words shape your reality. When you constantly say, "I can't," "I'm broke," "nothing good ever happens to me," you're not just describing your situation, you're creating it. Your tongue becomes a paintbrush, painting your future in dark colors. Scientists have discovered that words literally change brain chemistry. When you speak negatively, you release stress hormones that affect your physical health. But here's the flip side. When you align your words with God's truth, you begin to speak life into dead situations. Instead of, "I'm so depressed," try, "God gives me joy for mourning." Instead of, "I'll never change," declare, "I'm being transformed by God's power." Instead of, "This situation is hopeless," say, "With God, all things are possible." Your words shape others' destinies. Parents, your words literally program your children's self-image. Every "you're stupid" or "you'll never amount to anything" becomes a recording that plays in their heads for decades. But every "I believe in you" and "God has great plans for you" becomes a foundation for their future success. Spouses, your words either build intimacy or create walls. Critical words tear down what took years to build. Encouraging words can resurrect a dying marriage. Friends, your words can lift someone out of despair or push them deeper into darkness. The average person speaks about 16,000 words per day. That's 16,000 opportunities to bring life or death into your world and others. Most people use about 15,000 of those words carelessly and wonder why their relationships struggle. But here's the problem. James chapter 3 verse 8 says, "No human being can tame the tongue." It's like trying to control a wildfire with a squirt gun. The harder you try to clean up your speech through willpower alone, the more you fail. We've all made promises to stop gossiping, complaining, or speaking harshly, only to break them within hours. The solution isn't willpower, it's heart transformation. Jesus said in Matthew chapter 12 verse 34, "Out of the abundance of the heart the mouth speaks." Change the heart, and the words automatically change. You can't speak life consistently with a heart full of death. Fill your heart with God's word daily. When Scripture saturates your thinking, it naturally flows out of your speaking. David said, "I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you." Hidden word becomes spoken word. Spend time in worship. When your heart is full of praise, criticism struggles to find room. It's hard to tear others down when you're focused on building God up. Practice the 24-hour rule. Before speaking words of anger, criticism, or judgment, wait 24 hours. Most of the time, you'll discover those words weren't worth speaking, or you'll find a more constructive way to express your concerns. Replace death phrases with life phrases. "This is impossible" becomes, "With God, all things are possible." "I'm worried sick" becomes, "I cast my anxiety on God." "They'll never change" becomes, "God can transform anyone." "I can't handle this" becomes, "I can do all things through Christ." Your tongue is a rudder that steers your life's ship. James 3:4 compares it to the small rudder that controls a massive ship. Turn your words toward life and watch your entire existence change direction. Remember, you're not just making noise when you speak. You're releasing spiritual forces that shape reality. Choose your words like you're choosing your destiny, because you are.
Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon ng malakas. Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po. Good morning sa ating lahat. Good morning. Masaya ba ang lahat? Amen. Alam ko, excited ang lahat na magpuri sa Panginoon. Amen? Okay. Hallelujah. Salamat, Panginoon. We thank you, Jesus. Sabi nga sa kanyang mga salita, no? Sa English muna. Sa Philippians 2:9 verse 11. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Sa Tagalog po, dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, na nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikalawahati ng Diyos Ama. Kaya purihin natin ating Panginoon. Sabi nga, di ba? Lahat ng tuhod ay luluhod. Ang lahat ng labi ay magsasabi na ang Diyos ay ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. We praise you, Lord. It's all about you, Jesus, Panginoon. Kami, Panginoon, ay nagpupuri, Lord. Itataas ka namin. Pupurihin ka namin ngayong umaga, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti. Ikaw, Panginoon, ay dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpak mo natin ang aking mga kamay. Hallelujah!
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, from generation to generation, we worship you. Hallelujah. 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 We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good. So good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. You are good all the time. All the time. You are good. Praise the Lord. You are good and your mercy endureth forever. Lord, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You're from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Masabi at mga kamay. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. Amen. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Amen. Amen. Grabe yung worth it yung ginagawa natin. Anong bakit? Si Lord yung pinupuri natin. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. Taas nga po natin ating mga kamay sa Panginoon. Iwagay-wagay natin. Praise your name. Hallelujah. Praise you. Mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay. Taas natin. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Itaas po natin. We worship you.
are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. You are everything to us, Panginoon. Maraming salamat po. It's all about you, Jesus. It's not about us, Lord. Ikaw lang ang aming pupurihin, ang aming luluwalhatiin, Panginoon, sa lugar na ito, sa aming mga buhay. Oh Diyos, hallelujah. We thank you. We thank you, Lord. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve to praise.
Amen! Amen. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah. Walang ibang pangalan dapat itaas. Ang pangalan lamang ng Panginoong Yesus. Hindi mga politiko, hindi mga sports personality, hindi mga artista, hindi mga tao dito sa mundo. Si Jesus lang ang dapat papurihan. Siya ang karapat dapat papurihan. Ang sabi nga ng Biblia, binigyan siya ng pangalan ng ating Amang Diyos na higit sa lahat ng pangalan. Ano pat sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod sa lupa, sa ilalim ng lupa, at dito sa lupa ay luluhod sa kalululahati ng Ama sa langit. Amen. Siya lamang ang dapat papurihan, siya ang dapat na parangalan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Makaupo na po tayong lahat. Tungkol sa kapangyarihan ng ating mga sinasalita. The power of our words. Sabihin natin, the power of our words. Ang kapangyarihan ng ating mga sinasalita. Pero bago tayo dumako sa mensahe ng Panginoon, tayo po na'y manalangin. Yumuko tayo sa Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin ng banal mong pangalan. Pagharian mo po kami, masunod ang kalooban mo dito sa lupa, parang nasa langit. Salamat po sa aming mga kapatiran na idinako mo po sa araw na to, na nakasama namin. At salamat din po, Panginoon, tunay nga, salamat din sa mga nanunood ng aming live stream. Pagpalain mo po ang mga taong ito. At ganun din amang Diyos, bago kami dumako sa pag-aaral ng inyong salita. Salamat po sa praise and worship. Salamat sa mga umawit, sa mga tumugtog. Tunay nga, you inhabit the praises of your people. Nananahan ka sa pagpupuri ng inyong bayan. Lord God, dinadalangin namin na everything that will be said and done ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tulungan mo po kami na maintindihan ang aming pag-aaralan. Tumimo ng malalim sa aming mga puso at ikapamuhay namin ang mapag-aaralan namin. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus at kasama ng banal na Espiritu na isang Diyos magpakailanman. Amen at Amen. Ang kapangyarihan ng ating mga sinasalita. Ituro natin ang ating bibig. Yes. Alam niyo po mga kapatid, baka hindi niyo nalalaman, ang pinakamakapangyarihang bahagi ng ating katawan ay ang ating bibig. Dito nakasalalay ang blessing o sumpa, o buhay o kamatayan. Bakit makapangyarihan ang ating mga salita? Minsan binabaliwala natin, sabi nga dun sa ating napanood, 16,000 words ang sinasabi natin every day. Pero binabaliwala natin yung mga lumalabas sa ating bibig. Hindi natin alam kung lumalabas sa ating bibig ay buhay o blessing o sumpa o kamatayan. Bakit makapangyarihan ang ating mga salita? Sabi sa Kawikaan, chapter 18, verse 21, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay. Sabihin natin, makapagliligtas ng buhay. O kaya ay makamamatay. Sabihin natin, makamamatay. It's either yung salita natin ay nagbibigay buhay o nagdadala ng kamatayan o sumpa. Amen? Nakakaintindihan ba tayo?
Sabi dito, kaya mag-ingat sa pagsasalita. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Kung anong sinasabi mo, aanihin mo ang bunga ng sinasabi mo. It's either buhay o blessing or kamatayan o sumpa ang aanihin mo. Amen? Naintindihan ba natin yung aanihin? O sige. Kaya dapat ingatan natin ang ating mga bibig, yung ating mga sinasalita. Na may tatlong katotohanan na nais kong ibahagi sa inyo tungkol dun sa kapangyarihan ng ating mga sinasalita. Bakit makapangyarihan ang ating mga sinasalita? Bakit makapangyarihan ang ating mga bibig? Dapat nating bantayan. Sa totoo lang, dapat ang pinaka-parte na dapat nating bantayan ay yung ating bibig, yung ating mga dila. Sabi nga kanina ni Brother Arnel sa Aklat ni Santiago, maliit lang itong parte, pero malaki ang nagagawang gawak. Malaki ang nagagawa nito. Amen. Maliit pero malaki ang epekto. Na tatlong katotohanan na nais kong ibahagi ngayong araw na to. Bakit makapangyarihan ang ating mga sinasalita? Amen. Una, sapagkat nilalang o nilikha tayong kawangis o kalarawan ng Diyos. Sabihin natin, kawangis, kalarawan ng Diyos. Hindi tayo galing sa unggoy. Tayo ay nilalang na kawangis o kalarawan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mukhang unggoy. Kamukha ka ng Diyos. Amen. Lahat ng tao ay kawangis o kalarawan ng Diyos. Amen. Kahit pangit yan sa ating paningin, kalarawan pa rin ng Panginoon yan. Sa totoo lang, walang pangit eh. Lahat ay maganda sa mata ng Panginoon. Yung pangit, standard lang ng tao yun. Pero sa mata ng Diyos, pare-parehas. Tayo ay nilalang na kawangis o kalarawan ng Diyos. Kapag sinabi mo ang tao pangit, para mo sinasabi ang Diyos ay pangit. Sapagkat nilalang o nilikha tayong kawangis o kalarawan ng Diyos. Yun ang una na dapat nating malaman. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Hindi mo nyo ba napansin, halimbawa yung aso na ikita natin. Yung aso, bakit sumusunod sa atin? Sa ating mga sinasabi. Yung mga hayop, di ba? Inuutusan natin yung hayop, yung mga baka, yung mga kalabaw, yung mga pusa, sumusunod sa ating mga salita. Kaya makapangyarihan ang ating mga salita. Amen po ba? Dahil nilikha tayong kalarawan o kawangis ng Diyos. Sabi sa Genesis chapter 1 verses 1 to 3, sabi dito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig ay bumabalot sa mundo. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman. So madilim na madilim. Nung unang lalangin ng Diyos sa mundo, ito'y walang anyo, madilim. At ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. So ang Diyos, bago pa man nilalang ang lahat, nandun na ang Diyos. Hindi natin alam kung bakit. Kung anong sinimulan ng Diyos. Bago pa ang lahat, bago nilalang ang lahat ng bagay, nandun na ang Diyos. Sabi dito, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Ang Diyos ay nagsalita.
biglang kumilos ang Holy Spirit, nagkaroon ng liwanag. Nagsalita ang Amang Diyos, ang banal na Espiritu ay lumalang. Kaya ang Diyos ang lumalang ng lahat ng bagay. Nagkaroon ng liwanag. Amen. Kaya mahalaga ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay kasama ng salita ng Diyos. Amen po ba? Yun ang gumagawa yung Holy Spirit sa mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Sa Hebreo, ang translation nito, let light be. Let there be light. At nagkaroon ng liwanag. Mula, sabi nga sa Hebreo chapter 11 verse 3, dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang, Salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Kaya nga yung mga sinasabi natin, di naman natin nakikita. Pero may kapangyarihan yun. Katulad ng Diyos. Dahil nilalang tayo na kalarawan o kawangis ng Diyos. There is power in our words. Huwag natin babaliwalain ang mga lumalabas sa ating bibig. Amen? Bantayan natin ang ating bibig. Kung anong lumalabas dito. Dahil nilalang tayong kawangis ng Diyos. Amen. Ikalawa, kalawang katotohanan. Dalawa lamang ang pagpipilian natin. Buhay o blessing o sumpa o kamatayan. Sabihin natin, buhay o blessing o sumpa o kamatayan. Dalawa lang ang pagpipilian natin, wala nang iba. Unahin natin ang buhay o blessing. Ano yung buhay o ano yung blessing? Sa John chapter 6 verse 63, ito ang sabi, ang banal na Espiritu ang nagbibigay buhay. See? Ang Holy Spirit, the Holy Spirit gives life. Hindi ito magagawa ng tao. Ibig sabihin ng salita ng tao, walang kabuluhan, walang saysay. Hindi katulad ng salita ng Diyos. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay buhay, sabi ng Panginoong Yesus. Kaya nga ang salita ng Diyos ay mahalaga. Ang salita ng Diyos ay kailangan minememorize natin at sinasa puso natin. Dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Paano kung wala kang salita ng Diyos? Anong sasabihin mong may buhay? Ang salita ng tao ay walang kabuluhan, walang saysay, walang katuturan. Kung sinasambit natin sa ating bibig ang salita ng Diyos, tayo ay bumibigkas ng mga salitang nagbibigay at nagdadala ng buhay. Hindi lamang buhay na walang hanggan, mabubuhay tayo na hindi na tayo mamamatay, kundi mahabang buhay dito sa lupa. Alam nyo, may kakilala kami ni Pastora. Kaya ganito ko sa inyo. Isang pastor, na ang bukang bibig niya, sabi niya, yung lahi namin, hindi na kami maabot ng 50 anyos. Kaya nag-preach siya. Nung nag-preach siya, biglang namatay siya. He was 49 years old. Dahil ang lumabas sa kanyang bibig, walang umaabot sa kanila ng 50. Nakita nyo na ang kapangyarihan ng lumalabas sa ating bibig. Totoo to. May isang beauty queen din. Sabi ng tatay niya, hindi na ako aabuti ng Pasko. So, namatay bago magpasko. Hindi na inabot ng Pasko yung tatay niya. Kaya makapangyarihan ang lumalabas sa ating bibig.
Hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi mahabang buhay dito sa lupa. Huwag natin sinasabi na, maigsi lang ang buhay ko, hindi ako tatagal eh. Alam mo, parang hinatulan mo na ng kamatayan ng sarili mo. Amen? Huwag nating sabihin yun. Sabihin natin, mahaba ang buhay ko. Sabihin natin, malusog ako, masigla. Ako'y pinagpala, ako'y pinaburan. Dahil si Kristo ay nasa akin. Amen. Huwag ka magko-confess ng mga negative. Words are containers. Ang mga salitang lumalabas sa bibig natin ay sisidlan. Pwede itong sisidlan ng buhay o blessing. Pwede din ito maging sisidlan ng sumpa o kamatayan. Sabi mo sa katabi mo, kaya ingatan mo ang bibig mo. Sige, sabihin natin sa dalawang tao ngayon, ingatan mo ang bibig mo. Huwag kang daldal ng daldal nang walang katuturan. Madalas naririnig natin sinasabi ng mga tao, uy, alam mo, yung lahi namin, lahi na may diabetes. Yung lahi namin, lahi na may cancer. Yung lahi namin, lahi na may high blood. Parang diniklara mo na yung lahi ninyo hanggang sa mga anak mo, hanggang sa mga inapo mo, yun ang, yun ang mangyayari. Dahil hinatulan mo na ng kamatayan ng sarili mo eh. Amen ba? Imbis na sakit ang i-confess natin, i-confess natin ang kalusugan. Sa mga latay ng Panginoong Hesus, ako'y pinagaling. Isaiah 53 verse 4. Confess natin ang Psalm 103 verse 20. Pinadala ng Diyos ang kanyang salita at ako'y naligtas sa kapahamakan. Sabi sa Psalm 103, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. He who forgives all my sins and heals all my diseases. Amen. Kesa i-confess natin yung mga sakit, karamdaman, i-confess natin yung salita ng Diyos, kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kapag sinabi natin, may Espiritu ng Diyos yun. Kalakasan. Sinasabi natin, alam mo, ako'y mahina eh. Mahina na ako dahil matanda na ako eh. I don't confess that. I can do all things through Christ. Sabi sa Philippians 4:13, magagawa ko ang lahat dahil kay Kristo. Kalakasan. I have the strength of God. They that mount with wings like eagles, they shall run and not be weary. They shall walk and shall not faint. Magkakaroon ako ng pakpak. Magkakaroon ako ng lakas ng agila. Ako'y lilipad ng lilipad at hindi mapapagod. Ako'y lalakad ng lalakad at hindi ako manghihina. Kaya ang lesson natin ngayon, instead of confessing yung sinasabi mo, yung mga negative na bagay, yung mga sumpa o kamatayan, ang sabihin mo sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay, yung buhay o blessing. Di ba? Kapayapaan. Alam mo, ang gulo-gulo ng pamilya namin eh. Walang kapayapaan eh. Instead na yun na confess mo, sabihin mo, Panginoon, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus is the Prince of Peace. Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Isaiah chapter 9. Sinabi mo, Panginoon, peace I give you, peace I leave with you, not as the world gives. Do not let your heart be troubled, do not be afraid. Sabi ng Biblia, huwag kayong mabalisa kahit nasa anumang bagay, kundi sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, para tingin niyo ang kahilingan niyo sa Diyos at ang kapayapaan niyo di malirip, ang mag-iingat sa inyong puso't isip kay Kristo Jesus. Instead na kino-confess mo yung kaguluhan, i-confess mo yung kapayapaan ng Panginoon. Kapahingahan.
Alam mo, pagod na ako. Gusto ko nang mamatay. May mga tao ka maririnig na ganun eh. Hindi pa ako mamatay. Pagod na ako. Si Kristo ang ating kapahingahan. Jesus is our rest. Kagalakan. Lungkot na lungkot ako eh. Wala akong sigla. Ano sabi sa Biblia? Rejoice, and I say rejoice. Si Kristo ang ating kagalakan. Ang bunga ng Espiritu ay kagalakan. Kasaganaan. Alam mo, ito, madalas ko marinig sa mga magulang ito. Alam mo, igagapang ko ang mga anak ko. Igagapang ko. Ibig sabihin, igagapang niya sa hirap, makatapos lang ng pag-aaral. Kaya gagapang ka. Sinabi mo na dineklara mo na Kaya hirap ka na pag-aralin ng mga anak mo. Amen. Pero kung sasabihin mo, ako'y tutulungan ng Panginoon sa pag-aaral ng aking mga anak. Dahil ang Diyos ay mabuti. My God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Philippians 4:19. Masagana ang buhay ko. Alam mo, yung gusto kay Pastore, lagi niya sinasabi, masagana ang buhay namin. At pag-iingat ng Diyos saan man naruroon. Panginoon, baka mabangga yung sasakyan ng aking anak. Panginoon, baka mangyari masagasaan ng aking mga anak. Imbis na yun ay i-confess mo, Panginoon, padalan mo po ng mga anghel, bantayan ng aking mga anak sa kanilang pagtawid, sa kanilang pagsakay, sa kanilang paglalakad sa kalsada. Kayo magbantay sa kanila. Di ba? Kaya binibless mo ng buhay ang mga anak mo. Alam niyo mga kapatid, may natutunan kayo? Kaya ang bottom line, mag-ingat sa ating pananalita. Ideklara natin ang buhay, ang ating sarili, ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay ng buhay. Salita ng Diyos. Hindi yung mga salita ng tao. Binibigyan ng Diyos ng importansya ang kanyang mga salita. Sabihin natin importansya. Lakas natin. Sinabi niyo yan, binibigyan ng Diyos ng importansya ang ating mga salita. Isaiah chapter 55 verse 11. Anong sabi niya? Ganyan din ang aking mga salita, sabi ng Diyos. Hindi ito mawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanasa at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. Kaya nga binibigyan ng importansya ang salita ng Diyos Kapag sinasabi natin ang salita ng Diyos na may pananalig sa ating puso, alam mo, salita ng Diyos, bago mo ito sabihin, kailangan buhay sa ating puso. Binubulay-bulay mo hanggang maging buhay sa puso mo, sa spirit mo. Maging buhay. Tapos sasabihin mo sa iyong bibig. Amen? Doon nagkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung sasabihin lang natin galing sa head knowledge, galing sa ating bibig lang, walang walang effect. Pero kung binubulay-bulay natin sa ating puso, natatatak yung salita ng Diyos, tapos sasabihin natin sa ating bibig, yun ang makapangyarihan. Bago maging makapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating bibig, sa ating labi, sa ating dila, kailangan buhay na buhay ang salita ng Diyos sa ating puso. Kaya binigyan tayo ng kakayanan, binigyan tayo ng capacity ng Diyos, mga born-again Christian tayo, na ang salita niya ay maging buhay sa ating puso. Amen? Dahil hindi patay ang ating espiritu. Nung nagtiwala tayo kay Kristo, binuhay ng Diyos ang ating espiritu. Kaya ang salita ng Diyos ay buhay, nananahan sa ating puso.
Amen po ba? Jeremias chapter 1 verse 12, anong sabi? Sinabi ng Panginoon, tama ka at nangangahulugan yun na nagbabantay ako. Anong ginagawa ng Panginoon? Ano binabantayan niya? Para tiyaking matutupad ang mga sinabi ko. Binabantayan ng Panginoon yung mga salita ng Diyos para tuparin yung mga sinabi niya. Amen po ba? Kaya tuwing magsasalita tayo, binabantayan ng Panginoon kung anong sinasabi natin. Amen po. Kung wala rin lang tayong masasabing maganda, huwag na tayong magsalita. Sabihin mo sa katabi mo, kung wala ka rin lang masasabing maganda, sige, lakas natin. Huwag ka na magsalita. Dahil sabi sa Biblia, sa dinami-dami ng mga salita, doon ka nagkakasala. Amen. Kaya kung wala ka lang magandang masasabi, hindi buhay, hindi blessing, huwag ka na magsalita. Tiko mo ang bibig mo. Busalan mo ang bunganga mo. Amen po. Alam mo, karamihan ng mga problema natin sa buhay, alam niyo kung ano? Dahil sa mga sinasabi natin eh. Inaani lang natin yung mga sinasabi natin eh. Yun ang problema sa ating mga tao. Tapos sasabihin natin, bakit nagkaganitong buhay ko? Ano ba sinasabi mo? Ano bang kino-confess mo? Ang kino-confess mo ba blessing, salita ng Diyos? Buhay? O ang kino-confess mo ay kamatayan? O sumpa? Kaya huwag natin tinatanong ating sarili kung bakit nakakaganon ng buhay natin. Amen. Sabi sa Aklat ng mga Bilang o sa Numbers, sa New Living Translation, chapter 14, verse 28. Now tell them this, as surely as I live, itong sabihin mo sa kanila, habang ako'y nabubuhay, declares the Lord, pinahayag ng Panginoon, I will do to you the very thing I heard you say. Gagawin ko sa iyo yung mga narinig kong sinabi mo. Kaya kung ano narinig ng Panginoon na sinabi natin, gagawin ng Diyos sa atin. Amen. Kaya ingatan natin ang ating mga sinasabi. Dahil pag napakinggan ng Panginoon, gagawin ng Diyos yun. Yung sinasabi mo. Kung sinasabi mo, naghihirap ako, talagang sasabihin ng Diyos, yung palang kahirapan ng gusto mo, sige, bibigyan kita ng kahirapan. Pahintulutan kong kahirapan sa buhay mo. May sakit ako. O sige, yun ang sinasabi mo, bibigyan kita ng sakit. Although hindi nagagaling sa Diyos ang sakit, pahintulutan ko ang sakit sa iyo. Amen? Dahil sabi niya, I will do to you the very things I heard you say. Gagawin ko sa iyo yung mga bagay na narinig kong sinabi mo. Kaya anong sasabihin natin? Mga kapatid, anong sasabihin natin? Pinapakinggan pala ng Panginoon ang sinasabi natin. Anong sasabihin natin? Blessing, buhay. Amen. Sa Job chapter 22 verse 28, ang sabi dito, anuman ang binabalak mong gawin, halimbawa yung sasabihin mo, ay mangyayari at magiging maliwanag ang iyong daan. Alam mo sa English, ang sabi dito, you shall decree a thing and it shall be established. Sabi sa English translation ng Job 22 verse 28. Tiningnan ko ang meaning ng decree. Ang decree ay utos. Kaya anuman ang iutos mong gawin ay mangyayari at magiging maliwanag ang iyong daan. Hindi ba ang salita ng Diyos nagdadala ng liwanag? Kapag inutusan natin, sinabi natin ang salita ng Diyos, ang dulot nun ay liwanag sa ating buhay. Dahil ang salita ng Diyos ay tanglaw at ilaw sa ating paat dinaraanan.
Kaya mag-iingat tayo sa ating mga sinasabi, mga kapatid. Mag-iingat tayo dun sa mga lumalabas sa ating bibig. Hindi to biro. Biro salita ng Diyos na nagsasabi. Amen? Kung hindi mo pipiliin ang buhay o blessing, ang pipiliin mo ay kamatayan o sumpa. Wala kang ibang pipiliin. It's either blessing or buhay o hindi. Kung hindi naman, kamatayan o sumpa. Pag-aralan natin yung kamatayan o sumpa. Sabi sa, ulitin ko, 1, chapter 6, verse 63. Ang banal na espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Yung salita natin, walang magagawa. Amen? Sabihin natin, walang magagawa. Walang kabuluhan. Walang saysay. Ang salita lang ng Diyos na may kabuluhan. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakakapagbigay buhay. Ang pagbigkas ng mga sakit, kasalatan, kahirapan, kaguluhan, kabiguan at kawalan ng pag-asa ay mga salitang naghahatid ng kamatayan o sumpa. Huwag natin dinideklara ng sarili natin na mga ito. Ang deklara natin sa ating sarili ay buhay. Kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. Amen. Binibigyan na importansya ng Panginoon ang kanyang mga salita. Naintindihan nyo? Yung mga salita natin, ulitin ko, walang kabuluhan, walang saysay, walang kapangyarihan. Bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Huwag yung mga sakit. Alam mo, may isang natutunan ako sa Biblia. Alam mo, kung wala kang masabi sa Panginoon, mabuti pa magpasalamat ka. Sabihin natin magpasalamat. Alam niyo ang Panginoong Yesus, pag may ipagpe-pray siya, pinapasalamatan niya bago mangyari. Nung binuhay niya si Lazaro, sabi niya, Amang Diyos, salamat po, dinirinig mo ako. You see, bago siya naghimala ng maraming tinapay at isda, nagpinasalamatan niya sa Panginoon bago naghimala ang Diyos. Hindi pa man natin tinatanggap ang mga bagay-bagay na hiningi natin sa Panginoon. Magpasalamat na tayo. Sabi nga ng Biblia, anuman ang hingin mo sa Panginoon, manalig ka na natanggap mo na. Paano ka mananalig? Di magpasalamat ka sa Panginoon. Panginoon, salamat po. Halimbawa, nagpe-pray ka ng kagalingan, maski hindi mo pa nararamdaman magaling ka na, salamat po, Panginoon, pinagaling mo ko sa mga latay mo, Panginoong Yesus. Tama-tama, magkukomunyon tayo ngayon. Maintindihan ninyo ang ginawa ng Panginoon sa krus. Bago ka magtamo ng kagalingan, bago mo maramdaman ng kagalingan, pasalamatan mo na ang Diyos. Amen. Salamat po, Panginoon, pinagaling mo po ako. Salamat po, Amang Diyos. You see, yung pagpapasalamat ay isang bagay na napakabuti. It is a good thing to give thanks unto the Lord. Kaya kung wala ka rin lang masabi, buti pa magpasalamat ka na lang sa Panginoon. Amen? Salamat, Panginoon, sa aming pagkain. Naalala ko yung kwento. May nananalangin. Wala silang pagkain. Sabi niya, Panginoon, maraming salamat po sa napakasarap na pagkain sa aming hapag. Pero walang pagkain sa kanilang hapag. Narinig nung kabilang kwarto, yung kapitbahay niya. Sabi,
Tingnan natin kung Panginoon nga magbibigay ng pagkain sa iyo. Ang ginawa nung katabing kwarto, naglagay ng pagkain sa pintuan niya. Tapos pagbukas niya ng pinto, nakita niya may pagkain. Alam niyo, sabi ng tao, salamat po Panginoon, maski demonyo ginagamit mo para pagpalain ako. Kaya magpasalamat tayo bago dumating yung sagot, pasalamatan na natin ang Diyos. Halimbawa, yung anak natin, pinagpe-pray natin, Panginoon, baguhin mo po yung anak ko. Gawin mo maka-Diyos ang anak ko. Gawin mo po may takot sa iyo. Baguhin mo po ang kanyang isip. Mawala ang kanyang bisyo. Salamat po, Panginoon, binago mo na ang anak ko. Salamat, inalis mo na sa bisyo. Ganoon. Kailangan magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil ang magpasalamat ay mabuting bagay. At ang sabi sa Psalm 100, enter His gates with thanksgiving in our hearts. Pumapasok tayo sa presensya ng Panginoon na dala-dala ang pasasalamat sa ating mga puso't bibig. Amen. Kaya pag nagpapasalamat tayo, nadarama natin ang presensya ng Diyos. Amen. Kaysa reklamo tayo na reklamo, sama naman ang buhay na ito. Wala akong pera, wala akong ganun. Sinabi mo wala kang pera, di wala, yun ang mangyayari sa'yo. Pero, Panginoon, maraming salamat po. Ako'y masaganang buhay. Dahil ikaw ay bagamat ikaw ay mayaman, naging mahirap ka, Panginoon, upang sa iyong pagiging duka, kami guminhawa at kami yumaman. Dapat ganoon ang sasabihin mo. Amen? Ituro natin ang ating mga bibig. Ikaw, matuto ka magsabi ng mga buhay o blessing. Palakpakan ng Panginoon. Ang pagbigkas ng mga sakit, kaguluhan, kabiguan, kawalan ng pag-asa, ay mga salitang naghahatid ng kamatayan o sumpa. Amen. Ayaw ng Panginoon yung magsasalita tayo ng ganun sa ating buhay. Dahil pag nagsalita ka ng ganun, parang diniklaran mo na ang sarili mo. Tingnan niyo yung mga tao na sinasabi nila, alam mo, lahi namin na may high blood, lahi namin na may diabetes. Kaya hindi nawala sa lahi nila yung sakit na yun. Dahil sinabi niya eh. Amen po? Makapangyarihan ang ating mga bibig. Ikatlong dapat nating malaman ngayong umaga, ang mga sinasabi natin ay may panahon ng paghinog. Sabihin natin, panahon ng paghinog. Hindi ba yung prutas, unang-una, bubot muna yon, hindi mo kakainin. Pero ibig sabihin, kapag halimbawa, ilang araw lang, may kita mo, hinog na yon. Pag hinog na, pwede mo nang kainin. Ganun din yung mga sinasabi natin. So, umpisa, walang epekto. Kaya yung mga tao, sige lang na sige, nasabi ng mga bagay, ng mga negative. Pero hindi nila alam, may panahon yun na mahihinog yung mga sinasabi nila. Dahil ang sabi nga, death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit of it. Kakainin mo yung bunga nito pag nahinog na. Ulitin ko yung Kawikaan, chapter 18, verse 21. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat, anong sabi? Aanihin mo ang mga bunga nito. See? Darating ang time, yung sinabi mo, aanihin mo. Kakainin mo. Gusto niyo ba nun? Oh. Ang mga sinasabi ng ating bibig ay may panahon na may hinog. Kaya aanihin natin ito. Kung blessing o buhay, aanihin natin ito. Kung kamatayan o sumpa, aanihin mo ang mga bunga nito.
Ang prinsipyong ito ay pinakita ni Jesus sa atin sa Biblia. Paano ipinakita ng Panginoon na may panahon na ibig sabihin na aanihin mo to? Sa Marcos chapter 11 verses 12 to 14, sabi dito, kinabukasan nang umalis sila sa Betanya, pabalik sa Jerusalem, nagutom si Jesus. May nakita siyang isang madahong puno ng igos. Kaya nilapitan niya ito at tiningnan kung may bunga. Pero wala siyang nakita kundi mga dahon dahil hindi pa panahon ng mga igos noon. Sinabi ni Jesus sa puno, mula ngayon, wala nang makakain ng bunga mo. Narinig yon ng mga tagasunod niya. Sinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Ang ano nangyari sa puno ng igos? Alam niyo po, may share ko po sa inyo, bakit sinumpa ng Panginoon ang puno ng igos? Balik tayo sa Genesis. Di ba alam natin sa Genesis, nung nagkasala si Adan at si Eva, naging hubad sila. Tinakpan nila ang mga sarili nila ng dahon ng igos. Pero ginawa ng Panginoon, pinalitan yung dahon ng igos at pinalit yung balat ng hayop. Bakit sinumpa ng Panginoon yung dahon ng igos? Alam nyo kasi, yun ay simbolo yun ng mga sariling gawa natin. Mga sariling pamamaraan natin para iligtas ang ating sarili. Nakita nyo si Adan at si Eva para takpan yung kasalanan nila. Tinakpan nila ng dahon ng igos sa mga katawan nila. Pero pinalitan ng Diyos ng balat ng hayop. Kaya sinumpa ni Jesus ang dahon, ang puno ng igos Kasi ayaw ng Panginoon ng mga sarili nating gawa, yung mga mabubuting gawa, para takpan ang ating mga kasalanan, para iligtas natin ang ating sarili. Yung mga mabubuting gawa, akala natin maliligtas tayo pag nagmiyembro tayo sa relihiyon. Pag gumawa tayo ng mabuti, nagkawang gawa tayo, tumulong tayo sa mahihirap. Kapag nagpakabanal tayo sa ating sarili. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Gusto niya, siya lamang ang tagapagligtas natin. Hindi natin gagawa ng kung ano nung mga bagay para iligtas ang ating sarili. Naintindihan nyo? Bakit sinumpa ng Panginoon ng igos? Puno ng igos. Dahil ang puno ng igos na yon ay simbolo ng self-effort. Mga sariling gawa para maligtas. Performance. Amen. Nakita nyo si Adan at si Eva? Pinalitan ng Diyos yung dahon ng igos ng balat ng hayop. Ayaw ng Diyos yung mga performance para iligtas natin ang ating sarili. Ang gusto ng Diyos, manalig tayo sa ginawa ni Kristo sa krus, na siya'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Inilibing yung kasama nung masamang buhay natin at nabuhay maguli upang magkaroon tayo ng bagong buhay. Yun ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo, umangkas tayo sa ginawa ni Kristo. Hindi yung magmemembro tayo ng reliyon, hindi yung gagawa tayo na mabuti. Dahil dahon ng igos yun Susumpain ng Diyos yun. Amen. Sa Marcos 11, chapter 22, verse 21, ito nangyari. Kinamuagaan nang pabalik na silang muli sa Betanya. Nadaanan nila ang puno ng igos at nakita nilang ano? Tuyong-tuyo na ito hanggang sa ugat. Ibig sabihin kahapon sinumpa ng Panginoon. Pero kinabukasan nakita nilang tuyong-tuyo na mula sa ugat. Kaya may kapangyarihan ang sinasabi natin. Maaaring sa ngayon di natin nakikita yung nangyayari. Pero darating ang time, makikita natin ang epekto ng sinasabi natin. Naalala ni Pedro ang nangyari, kaya hindi sinabi niya, Guro, tingnan niyo po ang puno ng igos na isinumpa ninyo, natuyo na. Kaya yung mga sinasabi natin, may panahon na mangyayari yun. Yung sinasabi mo kung blessing,
Kung lagi mong binebless ang sarili mo, binebless ang family mo, binebless mong ibang tao, may panahon na mangyayari yun. Pero kung ang sinasabi mo ay kamatayan, sumpa, may panahon din na mangyayari yung mga sinasabi mo. May hinog yun, kakainin mo yun. Amen. Sabi natin, kakainin. Gusto ba natin kainin yung mga sumpa o yung mga kamatayan, sinasabi natin? Hindi, di ba? Ayaw natin. Kaya huwag nating sinasambit sa ating bibig. Maaaring ang sinasabi ng ating bibig ay hindi pa nangyayari. Pero kung palaging ito ang sinasabi natin, aanihin natin ang mga bunga nito kung buhay o blessing o kamatayan o sumpa. Maaaring sa umpisa, wala nangyayari. Pero darating ang time, may kita mo, hindi magmimintis. Kung paanong kinabukasan sisikat ang araw, hindi magmimintis. Amen? Kung anong sinasabi mo mangyayari. Panginoon, salamat po, pinagpala mo ang pamilya ko. Kami magaan, masagana ang buhay. Gagawin ng Panginoon yon. Panginoon, maraming salamat po. Pinagpapala mo ang aking trabaho. Gagawin ng Panginoon yon. Amen? Pero kung lagi mo sinasabi, walang kwenta itong trabahong ito. Mamamatay na ako dito sa trabahong ito. Mamamatay ka nga sa pagtatrabaho dahil sinabi mo na eh. Maliwanag ba? Ngayon, dadako tayo sa life application. Alam mo, kahit na gaano kaganda ang gamot, kung hindi mo i-apply, halimbawa, yung biton sa sapatos, kung hindi mo i-apply, hindi mo mararanasan yung bisa nito. Kaya nga, gaano man kaganda ang preaching kung walang application, baliwala. Kaya kailangan may life application tayo. Amen? Sabihin natin, life application. Number 1, kung ano nilalaman ng ating puso, yun ang lalabas sa ating bibig. Basahin nyo. Ulitin, malakas. See, alam nyo, sabi sa Mateo chapter 12, verse 34, mga lahi kayo ng ahas, paano kayo makakapagsalita ng mabuti? Gayong masasama kayo. Sapagkat kung ano ang laman ng puso ng isang tao, ito ang lumalabas sa kanyang bibig. Kung ano ang laman ng puso ng tao, yun ang lumalabas sa kanyang bibig. Kung puso mo, laman nito, punong-puno ng salita ng Diyos, yun ang lalabas sa bibig mo. Pero kung laman ng puso mo ay puro kamatayan, sumpa, yun ang lalabas sa bibig mo. Amen. Alam nyo, sabi sa awit 45, yung mga dila natin, parang panulat ng Panginoon yan eh. Kasi nung araw, yung wala pang pad paper, ang sinusulatan nila yung clay tablets, yung mga gawa sa putik. Para makapagsulat ka sa clay tablets, kailangan gamitan mo ng stylus. Kailangan ang tawag doon. Yung stylus, yung matulis na bagay na talagang makakapagsulat doon sa mga clay tablets. Alam nyo, sabi sa awit 45, yung dila natin ay parang panulat ng Panginoon. Ano yun? Panulat ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag sinasambit natin ang salita ng Diyos, parang isinusulat natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Amen. Kaya nga sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, dili-dilihin mo araw at gabi ang aking mga salita. Huwag itong mawaglit sa iyong mga bibig. Anong kinalaman ng ating bibig sa mga salita ng Diyos? Dahil nga,
Kapag minimemorize mo salita ng Panginoon, isinusulat mo sa iyong puso ang mga salita ng Diyos. Amen? Inuukit mo ang salita ng Diyos. Yung palang word na yon. Inuukit mo ang salita ng Diyos sa iyong mga puso. Kaya ang puso mo, punong-puno ng salita ng Diyos. Amen? Maliwanag ba? Tandaan natin, kapag minimemorize mo ang salita ng Diyos, inuukit mo ang salita ng Diyos sa iyong puso. Pangalawa, babantayan natin sa Diyos ang ating mga bibig. Yung scripture reading natin kanina, Salmo chapter 19, verse 14. Sige, basahin natin. Anong life application number 2 natin? Pabantayan. Sige, sabay-sabay. Amen. Pabantayan natin sa Diyos ang ating mga bibig. Ibig sabihin, gwardiyahan ng Panginoon ang ating mga bibig. Dahil maaasahan natin na ang Diyos ay parang bato na hindi matitinag at kanlungan ng tagapagligtas natin. Ililigtas niya yung mga negatibong salita sa ating mga bibig. Siyang ating kanlungan. Pabantayan natin ang ating mga salita sa Diyos. Huwag lang panalangin ng Panginoon, bigyan mo kami noon, bigyan mo kami noon. Isama natin sa panalangin, Diyos ko, bantayan mo po ang aking bibig. Maging kalugod-lugod ang aking mga sinasabi. Lord, punuin mo po ng buhay at blessing ang aking bibig. Hindi ng sumpa o kamatayan. Guardiyahan mo po ang bibig ko nang hindi ako makapagsalita sa aking mga sarili, sa aking mga mahal sa buhay, sa aking pamilya. Guardiyahan mo po ang aking bibig. Sabihin natin, guardiyahan. Ikatlo, aminin natin sa Diyos kung ang bibig natin ay naging daluyan ng kamatayan o sumpa. Number 3, basahin natin ang life application. Lakas natin, ulit. Aminin natin sa Diyos kung ang bibig natin ay maging daluyan ng kamatayan o sumpa. Aminin natin sa Diyos. Sabi sa unang Juan, chapter 1, verse 9, ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Alam niyo, pinatawad na tayo ng Panginoon, di ba, na pag-aralan natin? Gaano tayo pinatawad? Gaano tayo pinatawad? Hindi, isang tanong ko, gaano tayo pinatawad? 1 taon? Forever. Di ba? Kaya ibig sabihin, kung ipagtatapat natin sa Panginoon, aminin natin ating kasalanan, magpasalamat na tayo na pinatawad tayo ng Panginoon. Magpasalamat tayo. Pinatawad na tayo ng Panginoon. Dahil ang kapatawaran ng Panginoon ay forever. Kaya makalapit tayo sa Panginoon, masasabi natin sa ating sarili. Halimbawa, nakapagsalita ako ng kasinungalingan. Inaamin ko sa Diyos, Lord, inaamin ko, nagsinungaling ako. Pero pagkatapos nun, ako'y nagpapasalamat na. Panginoon, salamat po dahil pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Amen po ba? Aminin mo sa Diyos, pero pasalamatan mo ang Diyos dahil pinatawad ka na. Dahil kay Kristo. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, hindi dahil sa iyo. Hindi dahil sa ginawa mo. Dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, kaya ka pinatawad sa iyo mga kasalanan. Amen. Hindi patatawarin pa lang, o siguro pinapatawad, kundi pinatawad na. Tapos na. Past tense na.
magpasalamat na lang sa Diyos sa kapatawaran na ginagawad niya. Amen. Kaya kung tayo man ay nakapagsalita ng mga sumpa o kamatayan, aminin natin sa Diyos na nagkamali tayo. At tayo'y nagtamo ng kapatawaran mula sa Panginoon. Pinatawad na tayo ng Diyos. Number 4, sikapin natin magsabi ng grace o biyaya sa ating sarili o sa ating mga kausap. Number 4, basahin natin. Amen. Kailangan magsabi tayo ng grace o biyaya sa ating sarili. Di ba minsan kinakausap natin ang ating sarili o ibang tao? Dapat ang mga salita natin ay may kalakip na biyaya o grace. Sa Colossians chapter 4 verse 5, sabi sa New King James Version, "Let your speech always be with grace." Dapat lang ating mga pananalita ay may lakipan natin ng grace. Seasoned with salt. May kalakip na asin. Hindi ba yung asin, yung niluluto mo pag nilagyan mo ng asin, nagkakaroon ng lasa, nagiging masarap? Kailangan mawili ang mga tao sa sinasabi natin. Kailangan mauhaw sila sa sinasabi natin. Kailangan sabihin nila, bakit ba pag nakakausap kita, umagaan ang kalooban ko? Dahil nagsasalita ka ng grace, ng biyaya. Yung salita mo'y may sangkap na asin. That you may know how you ought to answer each one. Para malaman ninyo kung paano nyo sasagutin ng bawat isa. Amen. Kaya nga, dapat sa ating pananalita, lakipan natin ng biyaya. Biyaya na ibig sabihin dahil sa ginawa ni Kristo, ikaw ay pinagpala. Amen. Sabihin natin, dahil sa ginawa ni Kristo, ako'y malusog, ako'y malakas, ako'y masigla. Ulitin natin, dahil sa ginawa ni Kristo, ako'y malusog, ako'y malakas, ako'y masigla, ako'y pinagpala, ako'y pinaburan. I'm highly blessed. I'm highly favored. Palakpakan ng Panginoon. Yun dapat ang sasabihin natin. Kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. Yun ang grace. Dahil the Word of God is the Word of grace. Ang salita ng Diyos ay salita ng biyaya, naghahatid ng biyaya. Naintindihan ba natin? No, what is the big idea ng ating pinag-aralan? In Christ, I speak only blessings or life. Sabihin natin. In Christ, I speak only blessings or life. Lakas natin. In Christ, I speak only blessings or life. Kay Kristo, nagsasalita lamang ako ng blessing or buhay. Tandaan natin yon. Tinanggap natin ng Panginoon na nampalataya tayo kay Kristo, binago tayo, ginawa tayong bagong nilalang. Nung tayo sumampalataya, hindi dahil gumawa tayo ng mabuti, hindi dahil nagmembro tayo ng relihiyon, hindi dahil sa ano pa mang bagay. Nung magtiwala tayo kay Kristo para sa ating kaligtasan, tayo binago ng Panginoon. Pati ang ating bibig, binabago niya. Kaya I speak only blessing and life. Kaya ang aking sinasabi ay pagpapala at buhay. Tandaan natin. Ulitin natin ang ating big idea. Sabi mo sa iyong katabi. Amen. In Christ, I speak only blessings or life. Kay Kristo, ako'y nagsasalita lamang ng blessing. Sa aking sarili, sa aking pamilya, sa aking kausap. Biyaya lang ang sinasabi ko. Amen. Alam niyo po mga kapatid, ngayong araw na to ay magkakaroon tayo ng banal na hapunan. Ang komunyon, ito'y hapunan ng Panginoon. Ito ang
pinakamakapangyarihan at mahalagang magdiriwang sa buhay ng Kristiyano. Anong sineselebrate natin sa banal na hapunan? Na yung katawan ni Kristo, yung dugoang katawan ni Kristo sa krus, na nabayubay, sa kanyang mga latay, tayo gumaling sa ating mga sakit. Tayo gumaling, number 1, sa ating mga kasalanan. Pinagaling ng Panginoon ang ating mga sakit o karamdaman. Amen. Tapos yung kanyang banal na dugo na ininom natin, simbolo ng dugo ng Panginoon. Yun ay simbolo na pinatawad na ang ating mga kasalanan. Malaki o maliit na kasalanan, pinatawad na. Kaya dumako tayo sa hapag ng Panginoon nang may pananampalataya. Lakipan natin ang pananampalataya. Dahil sa biyaya ng Diyos, namatay si Kristo dahil sa atin. Hindi dahil sa ating sarili, hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin na minana natin kay Adan at kay Eva. Hindi natin kayang alisin ang kasalanan na yon. Tanging ang dugo lang ng Panginoong Yesus ang nagbayad para tayo makalaya sa sumpa. Amen?